Magsitayo po para sa pag-aalay sa umaga. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus, sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Maria at ng tapat na puso ni Jose, iniaalay ko sa iyo ang aking panalangin, gawain, katuwaan at tiisin sa araw na ito. Kaanib ng banal na sakripisyo ng misa sa buong daigdig. Iniaalay ko iyon ukol sa lahat ng mga adhikain ng iyong mahal na puso, sa kaligtasan ng mga kaluluwa, sa pagbabayad puri sa kasalanan, at sa pagsasama-sama ng lahat ng Kristiyano. Iniaalay ko iyon ukol sa adhikain ng aming mga obispo at pari, at tanging-tangi ukol sa adhikain ng Santo Papa sa buwan na ito ng Hunyo. Para sa mga migranteng lumilikas sa kanilang tahanan, ipanalangin natin na ang mga migranteng lumilikas sa digmaan at gutom at napipilitang suungin ang mga paglalakbay na puno ng panganib at karahasan ay makatagpo ng pagtanggap at mga bagong oportunidad sa mga bansang tatanggap sa kanila. Amen. Dumudulog kami sa lilim ng iyong pagsasanggalang o banal na ina ng Diyos. Huwag mong hindi pansinin ang aming kahilingan sa aming pangangailangan. Bagkos ay ilayo kami tuwina sa lahat ng panganib, umaluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdating at pagdalo sa pagdiriwang ng ating banal na Eucharistia. Ngayon po ay ang Martes ng ika-10 linggo sa karaniwang panahon at araw ng paggunita kay San Bernabe, Apostol. Magsitayo po. Ayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan ating alalahanin, panahon tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Yesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos
ang prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoong Jesus, ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoong Jesus, ikaw ang salitang nagkatawang tao at kaluwalhatian ng Ama. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay, ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masigasig niyang inilahad ay patuloy nawang maipahayag at totohanang matupad. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya ay nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at ng kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roong kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila ay nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila ay hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, pinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila ay pinayaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansa ay nahayag. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansa ay nahayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay ng kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansa ay nahayag. Ang tagumpay niyang ito ay siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa ay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansa ay nahayag.
Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa ay nahayag. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa ay nahayag. Magsitayo po. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Humayot magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kaniyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, ginugunita po natin sa ating pagdiriwang ng banal na misa si San Bernabe, na may tunay na pangalan, Jose. Jose pala yung tunay niyang pangalan, ano? Pero saan galing yung pangalang Bernabe? Mamaya, malalaman po natin kung saan ang galing ang pangalang Bernabe. Bago siya naging alagad ni Jesus, si Bernabe ay isang Levita o mula sa hanay ng mga pari. Kaya naman, namalagi, tumira at tumagal siya sa Jerusalem, kung saan tumira din ang kanyang pamilya.
at kung saan nagkaroon siya ng mga ari-arian at lupain. Sa kanyang pagiging masugid na alagad, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at lupain. At ang napagbilhan, ibinigay niya sa komunidad ng mga Kristiyano na siyang ginamit sa pagpapalaganap ng pananampalataya kay Kristo. Lahat nung ari-arian niya, binenta niya. Wala siyang tinira sa sarili at ibinigay niya sa mga Kristiyano. Binigay niya sa mga nagpapalaganap ng pananampalatayang Kristyanismo. Ito yung sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo. Sinabi niya sa kanyang mga apostol nang sila ay isugo nito na ipangaral ang paghahari ng Diyos. Sabi ni Jesus, huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan o yung mga bag ninyo. Huwag kayong magdadala. Ibig sabihin, buong pagtitiwala sa Diyos lamang ang babaunin. Sa kanilang paglalakbay, sa kanilang misyon, tiwala at pananampalataya sa Diyos ang babaunin. Kaya naman sa ating unang pagbasa, si Bernabe ay kinilalang mabuting tao, puspos ng Espiritu Santo at may matibay na pananampalataya. Hindi kataka-taka na marami siyang nadala sa Panginoon. Ito ang isang matibay na paraan ni Bernabe para magdala ng maraming tao palapit kay Jesus. Ang kanyang pagiging mabuting halimbawa. He was a good example or role model to follow, which made him credible in his preaching. Hindi ba ganon? Kapag nangangaral ka, kailangan nakikita sa iyong buhay. Kapag nagpapangaral ka, ikaw din nagiging mabuting halimbawa. Hindi puro salita, kailangan nakikita sa gawa. And no wonder his name Joseph was replaced with Barnabas. Yung pangalang Jose, pinalitang Bernabe, which means son of encouragement. Anak na nagpapalakas ng loob. Si Bernabe ang naghikayat sa ibang mga alagad na tanggapin si San Pablo at pagkatiwalaan. Sino ba si San Pablo? Si San Pablo, bagong naging alagad ni Jesus, siya ay mamamatay tao. Siya ay umuusig. At ang pinagpapapatay niya, yung mga naniniwala kay Jesus. Bago siya nagkaroon ng conversion, ganun ang kanyang ginagawa. Inuusig at pinapatay niya ang mga naniniwala kay Jesus. Kaya naman, nung nagbalik loob, nagbagong loob itong si San Pablo, si Bernabe ang naghikayat sa mga alagad na tanggapin si San Pablo. Mahirap, hikayatin ng isang tao na paniwalaan ang isang mamamatay tao. 'Di ba? Paano ka maniniwala? Dati mamamatay tao yan. Pero sa galing niyang maghikayat, sa galing niyang magpalakas ng loob, tinanggap si San Pablo ng mga alagad bilang bilang isang tagasunod ni Kristo. Yung pagiging magaling sa pagpapalakas ng loob ang naging magandang katangian ni Bernabe bilang alagad ni Jesus. At lahat ng ito ay dahil siya ay nagpakita ng mabuting halimbawa sa lahat. Sa panahon ngayon, ito po ang kailangan natin para marami tayong mahikayat na tao
ang maging mabuting ehemplo. Mahirap sundan ang isang tao na hindi naman nagsasabuhay ng kanyang pinapangaral. Kaya ang hirap maniwala sa isang tao na walang kredibilidad. Dahil ang kredibilidad ng isang tao nabubuo sa pagiging mabuting ehemplo. Good example. Mga kapatid, sa pamamagitan ng pagiging mabuting ehemplo, kaya nating mabago hindi lang ang tao, kundi ang buong mundo. Dahil ang mabisang paraan ng pagtuturo ay ang pagpapakita ng isang ehemplo. Amen. Magsitayo po. Manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makabatid ng katotohanan. Ating sambitin sa bawat panalangin, maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, nawa ay patnubayan ng banal na Espiritu sa pagtataguyod ng layunin ng misyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga misyonero nawa ay maipahayag si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod na may kababaang loob na hindi nakabatay sa kanilang kapangyarihan o kabantugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga laikong mananampalataya, nawa ay mapukaw ang kalooban sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, para sila ay makipagtulungan sa pangmisyong gawain ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyano nawa ay makaunawa sa kanilang pananagutang palaganapin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga kabataang lalaki at babae nawa ay magkaroon ng tapang na tumugon sa panawagan ni Kristo at makibahagi sa mga gawaing pangmisyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Birhen de Guia, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ama naming Diyos, kalooban mo na maipahayag at maitatag ang iyong kaharian sa lahat ng dako. Sa pamamagitan ni San Bernabe, marapatin mong maging mabunga ang aming mga pagsisikap na mapalaganap ang iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman.
Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay, mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay gawin mong banal sa iyong pagbabasbas na magpag-alab nawa sa ningas ng iyong pag-ibig sa aming lahat, sapagkat ito rin ang nagbunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol at saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan ngayon at magpakailanman. Ama, kinagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Bernabe at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Dominum, in everything love and serve the Lord. Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang aming pinagsasaluhan sa paggunita sa Apostol San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.